Huminto si Lino sa gitna ng mapanlinlang na daan, giniginaw sa kakaibang katahimikan na bumabalot sa paligid. Sa di kalayuan, dalawang mata ang kumikislap, parang nag-aanyaya sa kanya na lumapit. Hindi niya maiwasang sundan ang mga ito, kahit ramdam niyang may mali sa kanyang ginagawa. Habang palalim siya sa madilim na landas, lumalapot ang hangin, tila nagiging usok ang paligid na unti-unting sumasakop sa kanya. Bawat hakbang, mas lumalakas ang tunog ng sariling hinga, na parang nagiging hudyat ng paparating na panganib. Hindi niya namalayang napapaligiran na siya ng dilim, mas makapal at mabigat kaysa sa karaniwang gabi. Biglang nawala ang mga kumikislap na mata. Napalitan ito ng malamig na hininga na dumampi sa kanyang batok. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit sa bawat paghinga, parang may pumapasok na malamig at malagkit na hangin sa kanyang baga na unti-unting sumisikip sa kanyang dibdib. Unti-unting kinain ng kadiliman ang bawat nalalabing liwanag sa paligid niya. Sa huling sandali bago siya mawala ng ulirat, naramdaman niyang hindi na hangin ang nilalanghap niya, kundi mismong anino, malamig, mabigat, at puno ng mga bulong na hindi maintindihan. Walang makakarinig sa kanyang huling sigaw. Nilamon na siya ng hininga ng dilim. Sa lugar na iyon, sino mang sumunod sa kumikislap na mata, hindi na muling sumisikat ang araw,